Hello guys, for sure agree kayo na lahat ng mga nabibiling sasakyan ngayon o majority ng mga nabibiling sasakyan ngayon ay automatic transmission na. Kasi totoo naman, very convenient talaga yung automatic transmission. Napakasarap i-drive lalo na kapag very traffic na yung mga road condition natin dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Talagang diyan mo ma-appreciate yung automatic transmission. Pero ang totoo guys, hindi basta automatic transmission, okay na. Meron ka pa rin talaga mga dapat na i-consider before buying an automatic transmission vehicle. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano ba yung mga iba't ibang klase ng automatic transmission? Yan at iba pa yung mga sasagutin natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, number one na type ng automatic transmission na pag-uusapan natin ay tinatawag nating traditional automatic transmission, also known as torque converter automatic transmission. Ito yung pinaka-widely used na type ng automatic transmission. Kahit yung mga pinaka-lumang mga sasakyan na automatic transmission, ganitong klase yung nakalagay sa kanila. At hanggang ngayon, kahit mga modern cars or newer cars, ito pa rin yung ginagamit na klase ng transmission, automatic transmission. So paano ba ito nag-work? So gumagamit ito ng hydraulic fluid coupling or yung torque converter para mag-change ng gears. Hindi kagaya ng typical manual transmission na gumagamit ng clutch. Usually, connected yung ECU directly sa automatic transmission to allow yung smooth and precise gear shifting. Pero ang problem dito guys, kapag medyo naluluma na siya, medyo hindi na nagiging smooth yung pag-change ng gear niya. Kaya siguro papansin nyo kapag nakasakay kayo sa medyo luma na automatic transmission, medyo may ganun, di ba? Kapag nag-change siya ng gear, nararamdaman nyo na. So yun yung disadvantage kapag gumagamit ka nito ng ganitong klase ng automatic transmission. Pero ang maganda rito guys, mas madali ang maintenance cost nito. So make sure na palagi mo lang palitan on time yung ATF. Ito yung automatic transmission fluid, makakasiguro ka na tatagal yung lifespan nito. Yun yung naman advantage niyan. At itong torque converter automatic transmission, widely used ito ngayon sa mga older sedans na automatic, mga van na automatic, SUV, pickup. Kaya madalas nakakarinig kayo ng 4-speed automatic, 6-speed automatic, 8-speed automatic. Yun yun. Minsan 10-speed pa nga. So yun yung tinatawag na traditional automatic. Number 2 na type ng automatic transmission na pag-uusapan natin ay tinatawag nating continuously variable transmission or yung CVT. Siguro familiar kayo dyan, naririnig nyo na yan guys. Kasi nagagamit na rin yan sa mga modern cars ngayon, pati sa mga motorcycle, ginagamit na rin yan. So anong pinagkaiba nito? So ito ay gumagamit ng belts or pulleys instead na gears, compared sa mga traditional automatic. Yun yung pinagkaiba niya. So meron itong pulley na connected sa engine at isa pang pulley connected naman sa wheel. Tapos pinagko-connect sila ng flexible belt. So ito yung mas newer technology compared sa mga traditional AT. So ang purpose nito is to provide seamless gear shifting with various ratios at nakakamatch siya ng effectively sa engine speed o yung RPM natin. Kaya mas maganda yung performance ng CVTs sa mga stop and go situations like yung mga traffic sa city drive natin. And because of that, nagiging mas fuel efficient siya compared sa iba pang type ng mga automatic transmission. At ang kagandahan din sa CVT guys, very smooth ang shifting niya. Halos hindi mo mararamdaman na nag-change siya ng gears. Meron kasi itong tinatawag nating electronic gears, Yun, yung akala natin nag-shift siya, pero ito hindi mo nararamdaman. Ganon yung CVT. At problem lang sa CVT guys, medyo mas expensive yung maintenance nito kasi kapag nasira, mahal yung parts and labors nito. Kailangan mo talaga siyang dalin sa mga marunong gumawa ng CVT. At ngayon, nagiging na-adapt na rin yung CVT technology sa mga sedan, crossovers, MPVs at maging sa mga SUVs. Example nito, halimbawa sa Toyota,
Mga naka-CVT dyan, Vios, Veloz, Avanza, Corolla, Race, etc. So maraming units ng Toyota naka-CVT na. Nandyan din yung Mitsubishi Mirage, sa Honda yung Civic, HR-V, Accord, Subaru WRX at marami pang iba. No, parami na ng parami yung nagiging CVT ngayon na models ng sasakyan. Okay, number 3 na type ng transmission ay tinatawag nating dual clutch transmission or yung DCT. Ito yung combination ng automatic at saka manual transmission. So para siyang traditional automatic in a sense, pero instead na torque converter, meron itong dalawang shaft na may tig-isang clutch system for gear changing, no? Hence the name dual clutch. So dahil dalawa yung kanyang shaft, no, dinidivide nito yung gears, number of gears. Usually odd and even, yung 1, 3, 5, 7 at saka yung 2, 4, 6, no, magkaiba ng clutch system yan. Kaya because of that, very fast and seamless yung pag-change niya ng gear. Kaya kung gusto mong mag-accelerate agad yung mga high performance cars, usually DCT yung gamit nila na transmission type. So under DCT, meron pa itong dalawang klase, no? Yung dry DCT at saka yung wet DCT. So anong pinagkaiba niyan? Yung dry DCT, applicable lang ito sa mga lower torque engines kasi dry siya, hindi siya lubricated. Kaya mas maiksi ang lifespan ng mga ganitong klase ng transmission. Yung mas common, yung tinatawag nating wet DCT. No, as the name implies, no, ito ay may lubrication. So ginagamit ito sa mga higher torque vehicles at mas matagal yung lifespan nito. Usually, yung mga DCT dito sa Pilipinas, guys, ay commonly mga Chinese cars. Pero hindi siya exclusive sa mga Chinese cars. So like in Geely, GAC, Maxus, Jack, and the likes, madalas ginagamit nila wet DCT. Pero andyan din naman ang Ford Territory, Hyundai Santa Fe, yung latest nila, pati yung Nissan GTR, tsaka Porsche 911. Mga gumagamit din yan ng DCT. Number 4 na pag-uusapan natin ay yung AGS o yung Automatic Gear Shift. Ito naman, more on, mas leaning siya sa manual transmission na type. Pero naging automatic lang siya kasi si ECU na yung nagko-control ng gear shifting niya. So parang ang nangyari lang dito, guys, na omit lang yung clutch pedal. But the concept is kagaya pa rin ng manual transmission. Meron pa rin siyang clutch system. So ang effect nito, minsan hindi siya kasing smooth na mga traditional automatic or lalo na ng CVT. So minsan lagi siya at hindi mo pa rin makuha yung joy ng manual transmission. Ang advantage lang nito, naalis yung stress sa left foot mo kasi nga wala ng clutch pedal. So kapag ka-traffic, nagiging madali sa'yo mag-drive. Common itong AGS, guys, sa mga smaller Suzuki vehicles. No? Doon ko pa lang siya nakita dito sa Pilipinas. Like yung Espresso at saka yung Celerio. So, ayun na nga, guys, napag-usapan natin yung iba't ibang klase ng automatic transmission. Isa na namang dagdag kaalaman na pwede mong magamit kailanman. So sana may natutunan ka sa video na to. At kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy!